Pilipinas at sa lahat na makatune in sa SMNI. Magandang araw din po sa ating mga kababayan saan man panig ng mundo. Na ito programa ang tutugon sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Serbisyo publiko ang hatid ng SMNI tuwing umaga. Ako pinikod ka partner Hannah Jane Sancho. At ang sasagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan, wala iba kundi si Attorney Salvador Sal Panelo. Good morning, Attorney Sal, and happy Valentine's Day. Good morning, Hannah Jane. Happy Valentine's Day and happy birthday, Hannah Jane. Thank you very much, Attorney. Ngayong Biyernes, ikalabing-apat araw ng mga puso. Ay, happy birthday. 2025. Happy birthday, 100 And 101, si Johnny Ponce Enrile. Happy birthday kay Senator Enrile. And doon sa mga nais mag-join sa ating discussion, medyo mainit ang ating magiging talakayan ngayon dahil hindi dahil Valentine's Day, kundi lagi kang on the spot, Attorney. Lagi kang napag-uusapan dahil sa mga komentaryo mo dito. Ang pag-usapan natin, alam po ba ninyo, kagabi puyat na puyat ako. Wala akong tulog. For whatever reason. Basta puyat ako. Madalit sabi, gusto ko mag-Zoom. Kaya ayoko nang bumangon. Bigla ako napabalik. Was birthday nga pala ako ni Hannah. Hindi po pwede kahit na malate ako. Kahit wala akong driver. Kaya po ako nandito. Yan. Ganyan o kamahal sa akin itong si Hannah. Naks naman, Attorney. Okay, dun sa mga nice join sa ating discussion, tumawag po kayo sa 0288871640. You can also call us sa 0917-657-1026 or text us sa 0935-643-7538. Live na rin po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa ating website ng www.smli.com at rumble.com. Kahapon kasi, Attorney, napag-usapan natin yung diba? Yung sinabi ng NBI that they are going to file charges against VP Sara on top of dun sa mga impeachment cases against her. And because of that, sinabi mo kasi sa statement na bumalik sa law school. Ang NBA director. Akwela ko lang yun eh. And sumagot siya, before you react, sabi niya, his reaction, sabi niya, let's sit in on first-year law class together, Attorney Sal. Bakit? Inaamin niya, diba? Dapat na first-year law siya, diba? Bagay siya doon. Ikaw naman. Direktor, pakwela lang yun. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, kailangan handa ka sa mga ganong nakakatuwang pasaring. Kaya sagot ko naman sa mga reporter, I'm inviting him to sit in my special law class created just for him. To discuss? To discuss grave threats and inciting to sedition. Pero alam nyo, ang katotohanan niyan, there are as many opinions as there are lawyers. Kaya nga meron tinatawag na korte para yung mga hindi namin pagkakaintindihan sa interpretasyon namin sa batas, hayaan mo na ang hukuman. Yun lang, ganun lang mo yun. Ikaw naman, masyado ka namang ampikon talo rito. Tawanan mo lang. Ikaw. Iniinis lang kita, nainis ka naman. Tama ko, hindi ako naiinis sa sagot mo. Pero ito yung buong statement niya. Basahin natin, Attorney Sal. Sabi dito sa pahayag ni NBA Director Jaime Santiago, and I quote, hindi po namin hinaharas si Vice President, nire-respeto namin siya. Kaya binigyan namin siya ng 2 pagkakataon para umappear dito. Remember, no one is above the law. Kung sino ang nagbabiolate ng batas, kahit sino ka pa man, panadugutin ka namin. Ito pong kaso na isinampa namin laban kay Vice President that was filed not because she is a Vice President, that was filed because she committed a crime threatening the President, inciting to sedition. Kahit sino pa siya. Natural. Alam naman natin lahat na you cannot charge a dead person. Pero ang threat, sinabi niya, ngayon nabubuhay siya. Narinig ng mga Pilipino na nag-threat siya. Ulitin ko na naman. Makinig ka, Direktor, ha? Number 1, ang sinabi niya, pag siya ay napatay, sinasabi niya doon sa usap niya, yan, tuhugin niyo, yung 3 yan. In other words, what she's saying, si BP Sara, nire-reveal niya yung plot against her life. And she wants the public to know, in the event that she is killed, there are only 3 suspects in her mind. Kung mga
binibigyan niya na ng paglalarawan kung sino maaaring hanapin ng mga kapangyarihan sa kanyang pagkapaslang. Tandaan nyo, vice presidente siya at meron din siyang access sa maraming sources at nakita niya na merong pagbabanta sa kanyang buhay. Alam, kapanipaniwala naman talaga. Bakit hindi? Kita mo ang harassment sa kanya. Diyan sa Kongreso, mayroon pang impeachment at marami pang pagbabanta na papakulong siya, didimanda siya. So, madalit sabi, hindi ho siya nagbabanta. She's just revealing what could happen to her and who the people are behind as far as she is concerned. Madalit sabi, hindi ho siya nagbabanta. Ibinubulgar niya lang. At kung pagpipilitan na yun ay pagbabanta, paano nagbabanta yung patay? Kasi mangyayari lang yun kung patay na siya. O, isa pa ho, ang sabi ko kahapon, hindi ba, ikaw Hana, pag kita'y pinagbanta na papatayin, ano magiging reaksyon mo? Gagalit ka sa akin, di ba? At magpapile ka ng kaso. O, yung tanong ko, sino ba nagpile ng kaso? Hindi naman ho yung di umanong pinagbantahan. Si Presidente Marcos Jr., si First Lady, at si Speaker Martin, hindi sila nagreklamo. Ang tingin ko, baka they did not take offense. So baka, kalokohan lang yun, ano lang yun, napuisip lang. Ikaw ang nag-file eh. Ikaw ang nag-recommend na bakit? You see? Pangatlo, sana mabasa ho natin yung yung kay Johnny Ponce Enrile. Yeah. Sabi dito ni former Senator or Senate President Si birthday celebrator. Birthday celebrant, sabi dito in a quote. Sabi niya, he posted this on his social media account. In a press conference on November 23, 2024, Sara Duterte said in Tagalog, and I quote, "Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke." End of quote. That statement has a serious underlying implications. It carries the key principal elements of criminal case, which says in Latin, actus non facit reum nisi means sit rea. In every crime, there must be a guilty act and a guilty mind. In the aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. And the guilty mind is to avenge Sara's killing should it happen. If an attempt against Sara's life should happen but did not succeed, BBM, Lisa, and Martin would be the immediate and direct suspects, even though they are innocent, which would rather widen the political disruption between the two sides. On the other hand, evil and vicious third parties could merrily take advantage of the situation and weaken, if not destroy, the two sides of the political divide. Even some ambitious members of each political group could take advantage of it to strengthen and promote their personal interests, whatever that is. Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement. Oops! Ulitin mo yan. Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement. Di siya. Ano pa? Anong opinion ng magaling na abogado na Chief Presidential Legal Counsel? Because it is conditional care. Exactly! You see? Because it is conditional. Mr. Director, pakinggan mo mabuti yung Chief Presidential Legal Counsel. Because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent evil third parties to take advantage of it for their personal benefits, whatever these are. This is a humble suggestion by the Chief Presidential Legal Counsel of the Marcos administration. Yan ang posisyon ko. We're traveling in the same channel. Kumaga, nag-sit-in kaming dalawa, nakikinig kami sa kanya ngayon. Yung sinasabi niya, ulitin mo, even though it doesn't make? Although no criminal charge can be made. Criminal charge can be made. In other words, hindi po pwede talaga demanda because it's conditional. Yung nga sinasabi na conditional, hindi nga mangyayari. Pinagpipilitan nyo. Kaya, hindi yung mawawala sa aking isipan at sa maraming tao na kaya mo ginagawa yan. Siguro, either nagsisip-sip ka or
Or Mali ang interpretation tinutuloy sa batas. ninyo yung demolition job against BP Sara. Kasi bulat sa pool naman yan naman talaga ang intensyon. Akala ko naman mali ang kanyang interpretation sa batas. Hindi, tama yung interpretasyon niya sa sarili niya. It's over his own perception because as I said, there are as many opinions as there are lawyers. Kaya nga may hukuman tayo. Ang talagang layunin niya to take her out from presidential contest in 2028. You know, kasi That's the goal. kung talagang ang feeling ng tatlo, pinagbantaan sila, nag-file ka agad sila ng kaso. Hindi nga ako nag-file hindi nga pinansin Kayo pumapansin, kayo mga nandun sa mga baba. Hindi po ba? O sige nga. Well, Attorney Sal. Pero dahil ito po ay araw ng mga puso, pinapatawad ko na po kayo sa maling interpretasyon ninyo. Okay. At patawarin nyo na rin ako sa mga kalokohan kong pakwela. Papatawa lang kayo talaga. Samantala, formal lang ipinakilala ng PDP laban senatorial candidate itong Huwebes at sa naturang proclamation rally na ginanap sa San Juan City ay agad na sinagot ng mga ito sa naging pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ito ang balita ni Troy Gomez. Sa unang araw ng kampanya ng PDP Laban ay agad na rumesbak ang mga kandidato nito laban sa mga patama ni Bongbong Marcos. Ang PDP Laban ay niyakap ang sinabi ni Marcos na ang mga kandidato na kalaban ng administration slate ay inutusan lang na bumili ng suka. Pero kung team suka man ang tawag sa kanilang grupo ay baliwala naman nila ito kumpara sa Marcos administration na isinusukan na ng mga tao. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging chief PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Ang proclamation rally ay personal rin na dinaluhan ni dating Pangulong Duterte, ang chairman ng nasabing partido. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang hirap si Bongbong Marcos na solusyonan ang mga problema sa bansa. Pero kung sakaling mas magaling man si Marcos sa pamamahala kumpara sa kanya, ay hinikayat pa niya ang taong bayan na iboto ang senatoriables ng administration. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Bukod pa rito, ay muli rin niyang tinawag si Marcos na lulong sa droga. Meron isang presidente na talagang bangag.
Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya. Sa kabuuan ay umabot ng 6 na oras ang proclamation rally ng Duterte senatorial candidates na ginanap sa San Juan City. Sa kanyang mensahe ay nabanggit din ng dating Pangulo na posibleng mangampanya ang partido sa Lawag, Bicol, Cebu at Zamboanga. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Anong masasabi mo, Attorney Sal, dun sa pinag-uusapan nila in reaction sa suka? Ba't yung pinatulan yung mga suka-suka? Sana yung plataforma, sana ginaya niya lang si Pastor Kibuloy. Yun ang kanyang plataforma, ang naging highlight ng kanyang message or speech. Saka, alam niyo po sinusuka. Yung nagsabi nung sinusuka raw. Ikaw nga yung sinuka ng Marcos administration kaya nga natanggal sa kabinete. Jesus Maria Jose. Ayaw ko ba? Sana pinakita nyo na lang na you're different from the rest. Pinakita nyo parang pareho na lang kayo. Pero Attorney, so naniniwala ka ba sa komento ng ilan na hindi na epektibo yung negative campaigning? Halimbawa daw dito yung sinapit ng 8 Diretso ng previous yung last election pa na yun kasi doon sila negative campaigning at walang ni isa sa kanilang nanalo. Wala. Alam po niyo if you remember, nung ako'y tumakbo sa Senado nung nakaraang halalan, ako lang ang kandidato among the all candidates, whether sa kalaban o sa administrasyon. Ang speech ko, ang unang 15 minutes of my speech, pinagtatanggol ko yung Marcos Jr. So, doon sa paninira niya sa kalaban niya. And then, yung the rest of my speech, tungkol na sa programa ko. Dapat ganun na lang. Hindi yung, wala. Pinatulan niyo si Bakoy tuloy, naging suka, para naging suka yung suka-suka. Kaugnay po dun sa proclamation rally ng Duterte senatorial candidates, nagpabuti ng mensahe si Vice President Sara Duterte. Pinapaabot nito ang kanyang pasasalamat sa pagpupuntiging pagbibigay daan ng isang tunay at makabuluhang pagbabago. Kasabay nito ang paghimok sa publiko na suportahan ng ilang mga kandidato sa ilalim ng PDP laban. Aniya na sa taong bayan ang kapangyarihan, pagguhi na kasalukuyang takbo ng ating bayan sa pamamagitan ng pagboto sa mga taong karapat-dapat. Attorney Sal, isang tunay at makabuluhang pagbabago ang panawagan ng Vice Presidente. Yan ang okay. Karoon tayo ng pagbabago. Ayan ang magandang mga mensahe. Samantala, sa rally naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administration Slate, wala nang sinabi ang Pangulo Marcos patungkol sa mga kandidato na inutusan lang na mag-deliver ng suka. Pero may patama pa rin ito na nagkakandara pa raw ang ibang partido na mabuo ang 12 kandidato. Kasi ito yung pinagmamalaki niya. Sila lang daw ang may kandidato mula sa may pinakamataas sa posisyon hanggang sa pinakamababa. At bahagi din ng speech ni BBM sa naturang rally, sabi niya, and I quote, tinitingnan po natin ang ibang mga partido na nagkakandara pa po at sila tagahanap sila ng kandidatong hirap na hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kompleto po natin yung line-up. Madali lang po ang sagot dyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama. Sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may paninindigan. Hindi dito pagsasama para magtulungan lamang para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may paninindigan
na sila'y kapit-bisig na tutulong at gagawin ng lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman malakas ang loob ko na mangampanya po sa inyo dahil pagka naman ang kinumpirmahan o kinumpirma naman ninyo ito, ang ating mga kandidato, ikumpara naman yun doon sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Pag kikilatisin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po at napakaganda po at napakatibay ang kanilang kakayahan. Wala sa kanila may pahid na problema. Wala sa kanila, wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagsiservisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid na dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pag-aabuso na binusa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan ang magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan noong panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsip-sip po sa China. Kaya po, makikita po natin sa malinis po ang record nila. Ano ang masasabi mo sa pahayag na yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Masasabi niya, nagkakandara pa. Nagkakandara pa daw para mabuo yung 12. Mabuo yung complete slate daw. Dapat tinignan niya yung pagkakandara pa ng mga slate ng kanyang administrasyon. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya, wala nang ginawa, kundi banata ng administrasyon. At nilalarawan niya na siya'y alay ng mga Duterte, kay Inday. Kung ano mga sinasabi niya. Pero nagkakandara pa siya, magkaroon ng proclamation stage, taas din ng kamay. Merong isa dyan. Sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ang nagsulong ng magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon? 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador. Nagsulong ho siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi dyan. Kumbaga, huwag ka magbato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Okay, kasi grabe no, parang boomerang Isang ganun nga, mas malakas yung balik sa kanya. Pero alam mo, Attorney Sal, hindi ko kasi masyadong mag-gets bakit sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi lahat sa kanila may mga issues na kinakaharap din. At saka yung iba din sa kanila, yung mga, alam mo kasi, huwag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging bahagi ka ng slate niya. Backlash ka nila. Like si former Senator Pacquiao. Yung mga interviews kasi siya when he ran for the presidential election against. Sinusukan niya si McQueen diba? Jr. And then suddenly, pinupuri niya ngayon. Pinupuri niya ngayon. Marami dyan. Yung isa dyan, yung tatay niya. O, di ba? Kontrang-kontra yun. Anti-Marcos na anti-Marcos yun. Tsaka, Attorney Sal, like si Abalos, baka bad shot siya ng mga tao sa especially sa Davao City after and sa KOJC at sa lahat ng Pilipino na naka-witness dun sa KOJC siege. Siya yung mastermind dun, Attorney Sal. For us, siya ang mastermind dun sa nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi, pero nung lumantad na si Pastor, kung ang dami niya na sinabi at gano'n din si BBM, tapos sabi nila wala daw silang kasi sinusunod lang daw nila yung batas na hulihin si Pastor. Pero in a brutal way na ginawa nila, Attorney Sal. Kaya nga gusto ko na abolish ang Congress Dahil, alam mo maganda yung column ni Tony Lopez.
ito daw mga kandidato ngayon, kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides, it doesn't look like that the Senate will be better or the Senate will be far worse. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment of the kind of candidates that we have ngayon. Ayan, sinasabi ni Tony Lopez. Well, Attorney Sa, yun ang masasabi ko ngayon, well, kaya niya na si Pastor. O, tama, palagi siyang programa. Ganun na lang. Si Bongo, no? Kumusta nga pala si Bongo? pinagmalaki niya yung malasakit. At least yun, meron, kumbaga, yun ang tinatawag na Kaya res nagagamit ipsa niya yung loquitur. Mr. Malasakit niya. The thing speaks for itself. Yeah. Or, alam mo kasi, Attorney Sal, si Pastor Apollo Sikibuloy, kahit recorded video lang yun sa kanya, ang highlight niya, exactly, may sustansya. Ang highlight niya, resibo niya, Attorney Sal. Keeps reminding the public na may resibo na siya. And that's why, subukan niyo naman yung taong may resibo at hindi yung idinadaan lang sa popularidad. Occasion na meet nila personally yung candidate na hawakan yung kamay nila. Dahil yun na yung magiging basehan nila. Kasi Attorney Sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo sa Senado, si Pastor na nagsasabi na no corruption, he is for death penalty, and he is serious in making this country a first world country. Saka nakarinig ng ganyan, Attorney Sa mga kandidato ngayon. Sa kanya lang? Sa kanya lang, exactly. Teka muna, kumusta kumusta na may speech ni Presidente ng PDP? Robin Hood Padilla. Yun, nakiusap talaga siya, di ba? Sabi niya sa public na siya, si Senator Bato, and Senator Bongo. Tatatlo lang sila sa Senado. Tatatlo lang sa Senado. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. And he's making an appeal sa public na ito yung lineup nila sa PDP at ito yung magiging, kumbaga, sila ang magiging katuwang nila para isulong yung mga magagandang plataforma at programa ng PDP. Yun yung sinabi niya kasi 'di ba nung unang part pa lang na-frustrate nga siya kasi gusto niya isulong yung federalism and mismo kasama niya sa PDP hindi siya sinusuportahan to the point na parang was thinking na umalis ng PDP at that time, 'di ba? If you remember, Attorney Sal. Di ba nag-resign siya? Pinakiusapan na bumalik. Alam mo naman, pag in fairness to Senator Robin, Attorney Sal, nung mga sinabi niya kasi sa campaign, katulad na siya ni Pastor ayaw niyang hindi makadeliver. And si Senator Robin, nakita ko na kapag may sinabi siyang, may pinrami siya sa public that he is for this, gagawin niya ang lahat na kanya makakaya to be able to deliver that promise. Kaya araw-araw, aga-aga yung Senado, aral ng aral. Okay yung batang yan. It just shows, Attorney Sal, that he is really serious sa kanyang trabaho as a senator. Correct. And saan ka pa nakakita ng ganyan, Attorney Sal? That they are really serious to deliver their job as a public servant. Hindi yun naging tumakbo ka bilang senador or congressman because you're aiming for that position because of wealth, fame, power. Sana hindi ganun, Attorney Sal. Sana hindi ganun consideration ng mga tumatakbo. Kaya yun na lang. Si Pastor Kibuloy at si Bongo, yan ang mga walking testaments of public service. Even na may not in resibo. power. So, Attorney Sal, nasa 27 milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Samantala, si Dr. Willie Ong umatas na sa Senate race pero hindi raw mabubura ang pangalan nito sa balota. Ayon sa COMELEC, si Margot Gonzales magbabalita. Bukod sa National Printing Office o NPO, pinalawak ng COMELEC ang verification process ng mga balota sa pamamagitan ng paggamit sa buong Amorando Sports Complex sa Quezon City. Ang hakbang na ito ay upang mapabilis ang pagsusuri sa mga balotang gagamitin sa halalan. Sa bagong sistema, isinasailalim ang mga balota sa manual at machine verification upang tiyakin ang kalidad ng bawat isang balota.
Ayon kay Comelec Chief Attorney George Garcia, umabot na sa 27 milyon ang naimprentang balota sa NPO at ang lahat ng ito ay kailangang dumaan sa masusing verifikasyon. Nais ang Comelec na maka-verify ng 1 milyong balota bawat araw sa loob ng Amoranto Sports Complex. Sa loob ng Sports Complex, mayroong 200 makina na ginagamit sa verification at target din ng Comelec na magtalaga ng 500 verifier para sa day at night shift, katulad ng sistema sa NPO. Sa kasalukuyan, ang National Printing Office ay may 260 makina at 600 verifiers na hinati sa pang-araw at panggabing shift. Sa verification process, sinusuri kung mababasa ng automated counting machine ang balota, habang sa manual verification, ini-inspeksyon kung may punit, dumi o anumang diferensya ang mga balota. Sa mata pa lang, kita mo, parehas ba yung kulay? Yung kulay light green, yung kulay green, parehas ba yung kulay? Meron ka bang nakitang smudge? O kaya napunit ba? Kanina may nakita yung napunit sa taas. Technically, kahit yung punit na yon, babasahin nyo ng machine. Bakit? Hindi naman naapektuhan na ang timing mark sa iyo sa gilid. Pero, sa mata ng verifier, rejected yun. Defective yon. So, set aside. So, yun po yung mga defects. Ngayon, sa machine naman, titingnan ng machine na andyan ba yung mga secret markings namin. Ito ba ay tunay na balota para doon sa mismong bayan na yan o sa mismong presinto na yan. Kasi nga, precinct specific. Therefore, nakakalibrate yung mga makina sa mismong presinto na bine-verify nila. Ayon kay Garcia, kinakailangan ng 7 hanggang 8 segundo para ma-verify ang isang balota. Depende yan sa kasanayan at experience ng verifier. Dahil dito, inasa ng Comelec na mabilis din ang magiging proseso ng verification sa tulong ng mga trained personnel. Para ma-verify ang isang balota manually, at ng machine, 7.5 to 8 seconds ang nakukonsume ng isang verifier. Yun ay depende sa kasanayan niya o medyo eksperyensado na ba siya o pag nagsisimula pa lang na verifier. So, more or less sa maghapon, on the average siguro naman kung meron kang 7 to 7 na verification o 8 to 5 na verification, halimbawa, palagay ko naman medyo makakadami rin yung verifier natin. Sa kasalukuyan, nasa 3 hanggang 4 na milyong balota na raw ang sumalang sa verification. Matapos dumaan sa proseso ng verifikasyon, ang mga balotang pasado ay dinadala sa packing area at inilalagay sa maayos sa mga kahon upang mapanatili ang kalidad ng mga ito laban sa anumang temperatura o posibleng pinsala. Minsan kasi may mga pagkakataon dati, I think in 2016 or 13, may nagreklamo na nag-expand yung balota. Nag-expand yung balota, pinasok sa makina, nire-reject ng makina. Yan po base sa ating karanasan. Nagmo-moist kasi, o kaya dahil sa init, nag-expand. Ngayon po, yan yung ating ginawa ng paraan itong mga nakarang eleksyon upang hindi na mangyari yung mag-expand. Kasi siyempre, pag nag-expand, iba na yung size ng balota. Yung size ng balota ay nakaprogram yon sa mismong makina. Pag hindi yun na nakita niyang size, i-reject yung mismong balota. Samantala sa mga balotang dumaan sa verification, kakaunti lamang ang mga rejected o defective ballots. Malayong malayo sa naunang 30% defective rate sa unang 6 na milyong balotang naimprinta. Ang mga rejected ballot o hindi pumasa sa manual at machine verification ay kailangan muling ipa-imprinta sa National Printing Office. Samantala, isa pang kandidato sa pagkasenador ang umatras sa halalan. Sa pamamagitan ng isang social media post, ipinahayag ni Dr. Willie Ong ang kanyang pag-atras sa pagkasenador upang mas bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Ayon sa Comelec Chairman, kung hindi personal na makapaghain ng withdrawal si Ong dahil sa kanyang kondisyong medikal, maaaring ibang tao maghain ito sa kanyang ngalan, basta't may kaukulang medical certification. Kung sakali ang sino man po ngayon na magwi-withdraw ay may karamdaman, basta may certification lang kayo mula sa doktor, tatanggapin po namin ang withdrawal. At siyempre, hindi naman po ilihim yung sakit nung nabanggit yung personalidad. Yan naman po ay common knowledge. Nilinaw rin ng Comelec na hindi na maalis ang pangalan ni Ong sa balota kahit pa siya'y umatras na sa laban. Kung sakali man, again, kung sino man ang mga magwi-withdraw ngayon, hindi na po namin babaguhin na nai-imprint ang balota. Tuloy-tuloy na po kami. Hindi na po namin matatanggal yan. We can no longer compromise the 27 million ballots na imprenta natin. At therefore, lahat po ng boto kung sakali doon sa mismo nakapag-withdraw na si Mr. Wilbert Lee, lahat pong botong yan ay stray lahat. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzales, SMNI News. Ayun, umatras sa
senatorial race si Dr. Willie Ong. At kung may bumoto sa kanya, considered stray vote yun, Teresa, kasi di naman matatagal yung pangalan niya sa balota. Kabuti naman, nakinig sa atin. Ako una nagsabi niya na, papahingayin niyo na. Huwag niyo nang patakbuhin. Kawawa naman. Samantala, inilatag ni senatorial candidate Pastor Apollo Siquibuloy ang kanyang solusyon upang matugunan ang mababang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas nang hindi naapektuhan ng mga negosyante. Ano kaya ito? Alamin sa balita ni Daniela Paulite. May nakahandang solusyon si senatorial candidate Pastor Apollo Siquibuloy upang matugunan ang matagal ng hinaing ng mga manggagawa tungkol sa mababang sahod sa Pilipinas. Sa ngayon, umiiral ang Wage Rationalization Act na nagtatakda ng minimum wage rate sa Pilipinas at ang Salary Standardization Law na nagtatakda ng mga pamantayan para sa sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa proclamation rally ni Pastor Apollo Siquibuloy kamakailan sa pamamagitan ng video message, ibinahagi ng butihing pastor ang kanyang panukalang Living Wage Act na magbibigay ng tamang sahod sa mga manggagawa at kawani ng gobyerno. Sa ilalim nito, ipatutupad ang unti-unting pagtaas ng sahod sa lahat ng rehiyon at sisiguruhing magkakaroon ng taunang adjustment sa sahod batay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at antas ng pamumuhay sa bawat rehiyon. Anya, ang sistemang ito ay magbibigay daan para sa mas maayos na pagsasaayos ng mga negosyante sa sahod nang hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon. Yan ang pinaka-ideal na sweldo ng naaayon sa ating mga bilihin. Kasi yung price commodities natin, sinusunod natin upang namang ang mga manggagawa at ang negosyo ay hindi naman talaga malulugi, no? At yung manggagawa rin ay they can afford the living cost of their needs. Kabilang din sa panukalang ito ang National Living Wage, Regular Wage Reviews, pati na rin ang pagpapalakas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang masigurong angkop ang pagtaas ng sahod sa bawat rehiyon. Yung kasing dapat na habulin natin ay yung pabago-bagong standard ng buhay ng tao ayon sa merkado, ayon sa pamilihan at ayon na rin sa konektado sa tinatawag nating langis, no? Binigyan din ni Pastor Apollo Siquibuloy ang kahalagahan ng training programs para mapataas ang kasanayan ng mga manggagawa, pati na rin ang pagbibigay ng incentives sa mga kumpanya o negosyo na magpapatupad ng mas mataas na sahod sa kanilang mga empleyado. Nagpahayag din siya ng suporta para sa maliliit na negosyo na nahihirapang magtaas ng sahod. Kabilang sa kanyang panukala ang pautang na mababa ang interes upang matulungan ang mga ito. Kasama sa kanyang mga panukala ang public awareness campaigns para malaman ng mga employer at mga empleyado ang benepisyo ng fair wages. Upang matiyak na magiging epektibo ang mga hakbang na ito, sinabi ni Pastor Siquibuloy na magtataguyod siya ng legislative action for a living wage kung saan magpapataw ng multa para sa mga hindi susunod sa mga living wage requirements. Magkakaroon din ng monitoring sa inflation at cost of living adjustments upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo at masigurong maabot ng mga manggagawa ang kanilang pangangailangan sa buhay. There should be a symbiotic relationship between capital and labor. Yun ang binabalanse natin dito upang hindi malugi yung kapital at hindi naman maghihikahos yung mga nagbabanat buto ng mga manggagawa. Mababatid na kamakailan ay inaprubahan ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na naglalayong magbigay ng 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Gayunpaman, ilang negosyante ang nagpakita ng pangamba kaugnay dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Ayun, Attorney Sal. Maraming mapupulot yung mga ibang kandidato kay Pastor. Pero ang gayahin nyo, pakinggan nyo may mga programa niya. Pastor nga nasa kulungan nakagawa na siya ng mga more than 70 laws that he will file, Attorney Sal. Happy Valentine's Day, Pastor! Happy Valentine's Day po, Pastor. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon sa 2025 senatorial elections, isang kandidato ang nakapagsagawa ng sabay-sabay na nationwide proclamation rally at ito ay walang iba kundi si Pastor Apollo Siquibuloy. Ang itong balita ni Almar Pazuelo.
Nagkulay lila at napuno ng numerong 53 ang Inares Sports Center Arena sa Pasig City nitong Martes, ang pangunahing venue ng unang nationwide proclamation rally ng isang senatorial candidate sa kasaysayan ng 2025 election sa bansa. Habang isinasagawa ang rally sa Pasig, sabay-sabay din itong ginanap sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas, kabilang ang San Fernando, Pampanga, Kasiguran, Sorsogon, Liloan, Cebu, Ormoc City, Leyte, Bacolod City, Iloilo City, Dipolog City, Coronadal City, Cagayan de Oro City, Butuan City, Digos City, Tagum City at Davao City. Libo-libong Pilipino ang dumagsa sa mga venue upang ipakita ang kanilang suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasama sa pagtitipo ng ilang senatorial candidates ng PDP laban, kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Raul Lambino na naghayag ng kanilang tiwala kay Pastor Apollo at sa kanyang mga advokasya para sa bansa. Dumalo rin sa proclamation rally si PDP laban Vice President for Visayas at Cebu City Mayor Mike Rama. Kailangan natin si Pastor 53 Quiboloy sa Senado. Tama ba ako? Kailangan nating taong totoo, taong may puso, taong who will convert like all of you. Dumalo rin si dating National Commission for Indigenous Peoples o NCIP Chairman at Senatorial Candidate Alan Capuyan. Ilang party list groups din ang nagpahayag ng suporta kay Pastor Apollo, kabilang ang Ipanaw Sambayanan, Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Duterte Youth, ang Bumbero ng Pilipinas, Gabay, Bisaya Jude at Maaga Party List. Dahil sa tagumpay ng unang nationwide proclamation rally ng isang senatorial candidate, bumilib ang political strategist na si Malu Tiquia. Ayon kay Tiquia, kahanga-hanga ang lawak ng suportang natanggap ni Pastor Apollo sa kabila ng mga hamong kaniyang kinakaharap. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. Tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Quiboloy. Pero nagawa niyong mag-nationwide. So sa mga nanonood, kung gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapi ni Pastor Quiboloy, ito na po yun. Nakikita nyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Quiboloy. Sa kanyang recorded message, muling binigyang diin ni Pastor Apollo na ang kanyang pagtakbo sa Senado ay isang espiritual na misyon at kung paano niya pinangunahan ang The Kingdom of Jesus Christ, ganun din niya pamumunuan ang bansa. Iginit niyang isang malinis at tapat na gobyerno ang kanyang isusulong na may zero corruption, zero waste at walang pagnanakaw ng pera ng bayan. Kaya pag tayo ay nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita nila ang leadership ng hinirang na anak na walang korupsyon, na walang dibisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. Bukod sa pagsugpo sa katiwalian, bahagi rin ng plataporma ni Pastor Quiboloy ang pagpapalakas ng ekonomiya, pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang hangaring gawing isang first world country ang Pilipinas. Kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw. Bukod sa Pilipinas, isinagawa rin ang Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator movement sa iba't ibang bansa tulad ng Spain, Amerika, Hong Kong, Italy, New York
at iba pang bahagi ng mundo. Sa iba't ibang panig ng daigdig, nagpahayag ng suporta ang Filipino community at ipinabot ang kanilang kagustuhang pangunahan ang kilusan para mailuklok si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Dapat siguro hiningi ng mga abogado niya na pumunta siya. Pwede naman yun eh. Kasi di ba ang hiningi video. Pwede naman siyang sumaglit doon at nagsalita. Ganda siguro, no? Sayang. Kasi ang aking teorya dyan, kahit na bilanggo ka, lalo pa, wala pang trial na hindi pa nga tapos eh. Eh yung presumption of innocence applies to you. You don't need even to ask consent. Siguro, ang permiso mo lang eh, lumabas ka sandali. Pero yung para magsalita, hindi mo na kailangan yun because you're entitled to that. Ng mga panya. Well, pero anyway, napakaganda kasi nga nationwide kaya si pastor lang ang nationwide tapos wala pa yung kandidata doon. Pero yung mga followers niya doon nagsisisigaw. Tinatanong nga kita nung isang araw kasi nagpunta ako doon, di ba? Eh, tumayo ako doon sa silya eh. At ako Kibuloy. Kasi yung mga bata doon sa likod ko, ayaw nila. Sir, mamaya na, hindi ngayon na. Ngayon na, hat na tayo eh. May timing sila, Attorney Sal, kung kailan nila isisigaw. Ako rin nasunod, tumayo ako sa silya. Wala na silang magawa. Nag-umpisa na, dumami na. At marami pa kasi mahaba pa yung campaign period, Attorney Sal. We're hoping sa mga susunod na mga big rallies makakasama na naman physically si Pastor Apollo C. Quiboloy at yun ang inaasahan na. And lahat ay hopeful na mangyari yun. Naantay ko yung solo siya. Yeah. Yung solo, talagang darating tayo doon. Kasi mahirap pag hindi siya solo eh. Ang dami nagtatanong, sir, ba't di kayo nagsalita? I was explaining to Pastor. Pastor kasi, there are people, candidates, that I do not like. If I endorse you there, syempre, pangit naman tingnan na ikaw lang i-endorse ko tapos sila hindi. Ayoko naman maging rude. So, I chose not to. Gusto ko ikaw lang. Diba? Exclusive. Exclusive. Purist ako eh. Purist. Nice. Thank you so much, Attorney Sal. Sa short break lang po tayo sa ating pagbabalik. Babasahin na po natin yung mga text messages sa ating mga kababayan. Dito pa rin sa problema nyo. Itawag kay Panalo. Nagbabalik na po ang problema nyo, itawag kay Panalo. This time, Attorney Sal, basahin na natin yung mga text messages mula sa ating mga kababayan. Galing kay Rose na Pampanga. Sabi niya, the signs of the times, ang matataas na bilihin, ang indecisiveness of the president, the proliferation of leftist propaganda, even the unabashed noise of racing motorists along the highway as if drug addicts are a nightmare. Are we still going to wake up? Magigising pa tayo, Attorney Sal? May bukas pa ba? May bukas pa ang ating buhay. Talagang may sagot na kanta sa bawat na tanong. Sabi ng isang avid viewer, has anyone from the mainstream media did fact-checking regarding the allegations, insinuations, and spreading of disinformation of PBBM during his negative campaigning at the kickoff rally of his Bagong Pilipinas campaign? Lagi niyang isinisigaw ang Bagong Pilipinas, Attorney Sal. Bakit kailangan baguhin ang Pilipinas? Tanungin nga natin siya, ba't hindi natin mag-guess yun? Sino? Yung nagsabi ng kailangan bagong Pilipinas. Siguro luma-luma ng Pilipinas, kailangan magbago. Sabi naman na yung favorite texter na si Pato Tutini. Ganda ng pangalan niya, no? The Supreme Court ruled that anyone can represent a party list in Congress. These abuses the party list system. Membership should be likened to the residency required for district representatives. Okay. Sabi naman ni Maldita Mi, Attorney Sal. Maldita Mi, eh? Maldita Mi. Sabi ni Attorney Sal, mga party list may connection sa gambling business. Hindi ba bawal yun? Wala namang bawal sa Pilipinas. Lahat lang bawal dito. Nilalabag eh. Bakit nga ba wala nang bawal? Eh, paano? Yung mga opisyalis na nahalal, na-appoint, silang pasimuno eh. Yan. Sabi naman ni Beyano Dalo, si F.
FPRD lang ang president na nakapagawa ng kalsada sa mga baryo ng San Francisco, Quezon. Kaya dati, pag malaki ang alon at may emergency, patay talaga ang tao. Agree. Talagang tinutukan ni PRD yung disaster preparedness. Yung infrastructure niya talagang makakalula. From Ebukay, sabi niya, Attorney Sal and Ms. Hannah, mabuhay po kayo. Lahat ng mga kaso nila kay DP Sara ay lahat gawa-gawa at para pahiran dumi ang political career ng Duterte family. Kahit anong putik ang itapon nila, Attorney Sal, bumabalik din naman sa kanila. Kasi parang parang ginto na diamanting nasa putikan. Kahit anong gawin mo, hindi mo mas mawawala yung tumataginting brilyo ng isang diamante or ginto. From Engineer Carlo, sabi niya, Good AM Idol, Attorney Sal, gusto ko sana batiin kayong dalawa ni Hannah ng Happy Valentine's Day at new look. Anong new look? New look? Bakit? Anong new look? Thank you. From Christian Mirna Yabut, sabi niya, Greetings, Attorney Sal and all the staff of SMNI. Happy heart po at sa ating lahat. Attorney Sal, matanong ko lang, di ba very alarming ang pinapakita ni PBBM sa public na parang unprofessional at parang lutang ang pag-iisip? It's my opinion. Thank you for reading. Thanks po. From Singapore, yung texter natin. Singaporean na pa. Sabi niya, low. How about the budget insertion? All relevant documents are on the records. NBI must act accordingly. Agree. Sabi ni Elvis, Attorney Sal, Salvador Panelo, tandaan nyo, pagkatapos ng election ng May 2025, maraming babaliktad. Puntang Duterte para sa 2028. Di ba yan ang sinabi ko? Yan ang sinabi ko, Presidente, magbabalikan sa yan, hindi pa naghihalala. Nakot sila kasi mananalo kayong dalawa.